universe of the living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased by the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Over Asia. Over America. Over America. Over Africa. Over Africa. Over Australia. Over Australia. Over Antarctica. Over Antarctica. Over Canada. Over Canada. Over Europe. Over Europe. Jesus Christ, Jesus Christ. the begotten Son of the living God, The begotten Son of the living God. is Lord Is Lord. all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating pong Dawn Watch. Sa umaga pong ito, loobin po natin ang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa ating pong maranasan. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Loobin po natin na sa umaga pong ito tayo po'y makabalik sa puso ng pagsamba. Ito ang aming buhay, Panginoon, ang sambahin at luwalhatiin ka. I just want to see you this morning. Let us all sing. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. Taas pa rin ang ating mga kamay. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. All about you, Jesus. It's all about you, Jesus. King of endless worth. King of endless worth. No one could express how much you deserve. Oh, for you, my Lord and my King,
Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song. I bring you more than a song. For a song itself, it's not what you have required. Yes, Lord. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Let's put natin ang ating mga kamay as we sing. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, all about you. Once again, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All for you, Lord. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, all about you, Jesus. Let's worship the Lord. Sino po tayo ngayon? You are worthy to be praised, Lord. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sing your praise. Salamat, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. It's all about you, Lord. It's all about you, Holy Spirit. It's all about you, Lord. Hallelujah. And it's all about you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, ang lahat ay para sa iyo, aming Panginoon Jesus. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We honor you, Lord, in our midst, O God. We bless your holy name. We give you praise, O God. Dakilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Diyos na lumalang ng langit at lupa at lahat dito sa mundong ito. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. O Diyos, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Papasalamat kayo mo, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Diyos, na walang hanggan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, O Diyos. We welcome your presence. We welcome your Holy Spirit in our midst, O God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos, O God. Lord, ano man nakikita mo sa aming mga karumihan ng aming mga puso't isipan, patawarin niyo kami, Lord. Linisin niyo, Lord, ang aming mga buhay, aming mga pusong, aming mga kaisipan ng banal at makapangyarihang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang, O Diyos, malaya kayong makakilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong paglilinis, pagpapatawad. Dahil sabi mo po sa 1 John 1:9, we confess our sins. You're just and faithful to forgive us, Lord, from all unrighteousness and wickedness. Salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan sa umagang ito, Diyos. At Lord, tinataas namin, Panginoon, ang gawain mo sa umagang ito, Diyos. Ang Dawn Watch, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang gawain mo itong Dawn Watch, Lord God. Samahan mo kami, Lord, sa gawain mo ito mula umpisa hanggang matapos, Lord, ang gawain mo, Panginoon. At hayaan mo, Diyos, na kayo lamang, Panginoon, ang may tataas, mapararangalan sa aming mga buhay.
Panginoon, puspusin mo ng iyong kapangyarihan lahat ng mga anak mo na gagamitin mo sa umagang ito. O Diyos, anoint all your servants, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Magsimula pa lang sa pagpapakanta. Ako na mag-opening prayer, maging, O God, ang mga magpe-prayer focus. Panginoon, maging, O Diyos, ang magbibigay ng mensahe mo, O God. Puspusin mo na siya ng iyong kapangyarihan. I-anoint mo ang bawat bahagi ng kanyang katawan, ang kanyang labi, ang kanyang mga kamay, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, na magkaroon siya ng boldness at kapangyarihan, Panginoon, upang may pahayag niya ang inyong salita, O God. Hallelujah, Lord. Samahan niyo siya, Lord God. Hallelujah. Kayo lamang, O Diyos, ang patuloy naming pararangalan sa umagang ito, O God. Hallelujah. Maging, O Diyos, ang magpro-prophetic declaration, magko-closing prayer, lahat, Panginoon, nang may bahagi, Lord, sa gawain mo sa umagang ito, O Diyos. Panginoon, kayo po ang magpuspos ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, at hayaan mo, Diyos, na Lord, hallelujah, walang gawa ng kaaway ang mananaig sa umagang ito. In Jesus' name, Lord. Hayaan mo, Lord, patuloy namin mararanasan ng tagumpay na nagmumula lamang sa iyo dahil, O God, ikaw ang aming kasama sa umagang ito, O Diyos. O Lord God, at hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, O God, maging ikaw ang programmer namin, Panginoon. Banal na Espiritu, patuloy niyo kaming samahan, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, sa umagang ito, O Diyos, patuloy namin pinagkakatiwala ang gawain mo, Panginoon, O Diyos, na kayo lamang, Panginoon, ang patuloy na humawak sa buhay ng bawat isa sa amin. Ihanda mo, Lord, ang aming mga spiritual senses, O God. Ang iyong salita mo ay maintindihan namin sa umagang ito. Magbigay ng Panginoon ng hallelujah, Jesus, pagkaunawa sa aming mga puso't isipan at magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay, O God. At dalangin namin, Panginoon, O Diyos, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord, na kayo lamang, Panginoon, O Diyos, ang patuloy naming itataas pararangalan sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, O God. Lord, salamat po, Panginoon, and we give you praise, O God. We give you glory. We give you honor, O God. Maingat namin binabalik sa iyo. Pinakamatas na papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo Jesus, kaming lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Good morning po. God bless po. Hindi po, manatili po tayo sa diwa ng pananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy, Panginoon, kami po'y nananalangin para po sa araw ng Wednesday na ito, God. Dalangin po namin, Panginoon, na
Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas, talino, Panginoon, sa amin pong lalakaran ngayong araw na ito, O God. Dinadalangin po namin, Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa bawat aming mga pagkakamali, O God, na nagawa, sinadya man o di sinasadya, Panginoon, na ito nagiging hadlang, bakit hindi mo namin maranasan ang iyong salita, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, O Lord. Ngayon po kami dinadalangin po namin na aming pong prayer book ngayong Wednesday, O God, protection from calamities and disaster, O God. Dinadalangin po namin na ilayo mo po ang bawat isa po sa amin, O Lord, sa aming pong bansang Pilipinas, O God, sa calamity, Panginoon, na hinuhudyat, Panginoon, ng panahon, O God, at disaster, O God. Lord, baguhin mo, Panginoon, ang aming pong ang panahon po namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mag-manifest, O God, sa aming bansang Pilipinas, O God. Dalangin po namin, Panginoon, na lagi mo kaming iingatan, Panginoon, at bibigyan, Panginoon, ng katalinuhan, O God. Anumang bagyo, Panginoon, O God, typhoon, Panginoon, O God, pagbaha, O God, in the name of Jesus, O Lord. Ilayo mo kami sa kapahamakan ng iyong bansang Pilipinas, O God. Lord, even, Panginoon, sa earthquake, O Lord, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, O God, ang global warming, O Lord, in Jesus' name, bago-bago ng panahon, O God. Hallelujah, 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 Jesus. Ikaw, O Diyos, ang laging mag-manifest, O God, sa bawat buhay ng iyong mga anak, O God. Lord, maging Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang aksidente, O God, sa kalsada, sa bawat tahanan, Panginoon. Pinapalayas namin sa pangalan mo, Jesus, O God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Ang pag-iingat mo, Panginoon, sa amin, O Lord. Palagi mong igawad, Panginoon, O God. In Jesus' name, in Jesus' mighty name, proteksyonan mo rin kami, Panginoon, sa highly communicable diseases, O Lord, in Jesus' name. Sa mga sakit na nararanasan ng bawat isang anak mo, Panginoon, ikaw ang magpagaling, O God, anumang sakit at karamdaman, Panginoon, na nadudulot, O Lord, ng aming bansa, Panginoon, na sobrang pollution, sobrang, Panginoon, sa pagpupuyat, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Patuloy, Panginoon, kagalingan mo, Panginoon, ang maranasan ng bawat isang anak mo, Lord. Hallelujah. Ang iyong pag-iingat, Panginoon, na lagi nilang maranasan, Panginoon, ng bawat isa sa amin, na maranasan po namin ang tunay na protection na gagaling sa iyo, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Integrity, Panginoon, and honest, Panginoon, ng mga namumuno, O Lord, sa DOH, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, dalangin po namin, Panginoon, anuman, O Diyos, na nalalaman, Panginoon, ng mga sakit karamdaman ng DOH, O God, dalangin po namin ay tunay na ipahayag nila sa bawat isang Pilipino, Panginoon, na hindi sila propaganda lamang, Panginoon, O God, bagkos maranasan, Panginoon, O Lord, ang tunay, Panginoon, na paglilingkod nila sa aming bansang Pilipinas. Naglilingkod, Panginoon, ang mga namumuno dito, Panginoon, para sa aming mga Pilipino, O God, in Jesus' name. In Jesus' mighty name, O God. Anumang programa, Panginoon, na kanila po meron, ang aming DOH, dalangin po namin, O God, na kayo po, Panginoon, na lagi sumama, Panginoon, at magbigay, O Lord God, ng patuloy, Panginoon, ng lakasan, katalinuhan, na may update, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O God, in Jesus' name, in Jesus' mighty name. Even, Panginoon, ang budget, O Lord, na maibigay, Panginoon, O God,
sa aming mga Pilipino, Panginoon, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, O God. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, na yung kinabibilangan ng aming mga JIL people, O God. Dalangin po namin, maranasan po namin ang tunay na pagsama mo, O Lord. Tanggalin mo ang mga takot, pangamba, Panginoon, sa bawat pamilya ng iyong mga anak, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. At magkaroon kami, Panginoon, ng tunay na salvation sa bawat pamilya na amin pong kinabibilangan, O God. Sino mang pamilya po namin na miyembro, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magbigay, Panginoon, ng pagkatakot sa Panginoon, O God, maglingkod sa iyo, O God, in Jesus' name. Lord, magkaroon din po kami, Panginoon, ng healthy and loving relationship, O Lord, sa aming buong pamilya, Panginoon. Sino man, O Diyos, ang mayroong hidwaan, hindi pagkakaunawaan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng isang buong pamilya na nagmamahalan, nagkakaisa, Panginoon, sa iyo, O God, in the name of Jesus. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, marami po kaming answered prayer. Hallelujah, sa bawat pamilya po namin, O God. Provision, blessing, and childbearing, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, O God, sa bawat kami, Panginoon, mananalangin sa aming pong family altar, mananalangin ang bawat miyembro na aming pamilya, Panginoon. Bibigyan mo ng katugunan ng bawat pag-iyak, paglapit namin sa iyo, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, sino man, Panginoon, na mag-asawa, na wala pa pong mga anak, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw magbigay sa kanila ng mga anak, O God. In Jesus, there is nothing impossible with you. If we believe, O God, we receive the miracle coming for you, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Bigyan mo rin kami, Panginoon, ng build and strong family altar at home, O God. Hindi lang kami, Panginoon, bagay lahat ng aming buong pamilya ay makakilala sa iyo, O God. Na sa tuwing kami magkakaroon, Panginoon, O Lord, ng pagsamba, ng hallelujah, ng worship para sa iyo, O God. Lagi kami, Panginoon, bibigyan mo, Panginoon, ng katagumpayan sa bawat ay pong gagawin sa aming pong buong pamilya, O Lord, in Jesus' name. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, sa iyo, O God, ang aming mga kabataan, O Lord, at ang aming pong mga yan network, O God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, ikaw, O Diyos, ang sumama sa bawat isang anak mo na mga KKB, Panginoon, aming mga youth, at yan network, O God. Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng katagumpayan. Sino man, Panginoon, O Lord, ang nag-aaral, Panginoon, matapos na kanilang mga pag-aaral, O God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula sa iyo, O Lord. Ang lahat ng mga anak mo na nakakilala sa iyo, Panginoon, ay hindi mga buntot, sila ay mga ulo, Panginoon, O God. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ikaw, O Diyos, na sumama sa mga anak namin na ito, O God. In Jesus' name, ang lahat ng mga kabataan, Panginoon, na hindi mapapariwara, Panginoon, bigyan mo sila ng mabuting mga kaibigan, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dalangin din po namin, Panginoon, dahil sila nakatapos na ng pag-aaral, bigyan mo sila ng mga gandang hanap buhay, ang mga nagpe-prepare para sa kanilang board exam, nag-aantay ng kanilang mga board exam result, bigyan mo sila ng katagumpayan, Panginoon. Sila'y mga anak mo, Panginoon. Sila'y nananampalataya, kami nananampalataya, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang magbibigay, Panginoon, na magandang kinabukasan sa aming mga youth and young network, O God, in Jesus' name, O God. Lord, excel in the schedules board exam, O God, in Jesus' name, in Jesus' name, O God, hallelujah. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, na sila'y nakatapos ng pag-aaral, hindi nila malimutan, Panginoon, na magbalik ng kapurihan para sa iyo, O Lord. Hallelujah. Lord, ayusin mo, Panginoon, mga schedule ng aming mga youth and young network na ito na tuwing Sunday, Panginoon, O Lord,
ay araw ng pagsamba, araw ng papuri sa iyo, O God. Kaya dalangin po namin sa kanilang paghanap ng hanap buhay, tuwing Sunday, spare nila, Panginoon, ito para sa iyo, God. Para ibalik sa iyo, Panginoon, ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na kagalakan, ang tunay, Panginoon, na pagpupuri, Panginoon, tagumpay na nagmumula sa iyo, God. Lord, i-prepare mo rin ang bawat aming mga yan at yun, youth network, O God. Magkaroon sila, Panginoon, ng mga partner in life, O God, ng mga Christian partner, O Lord, na hindi sila magkamali sa kanilang pipiliin, O God. Hallelujah, 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 Jesus. Your protection be upon them, O Lord. Ilayo mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga makasalanan sa mundong ito, O God. Ang addiction, Panginoon, ang vices, O God, immorality, O God, and wrong and ungodly relationship, O Lord. Hallelujah. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus, O God. Lord, dalangin po namin palakasin mo sila, O Lord. Hindi lang physically, O Lord. Even, Panginoon, ang kanilang mga emosyon, O God. At mental wellness, O Lord. In Jesus' name. Ang kanilang social health, O God. Palakasin mo ang iyong mga anak na ito. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, mag-yes and amen sila, Panginoon, sa bawat posisyon na ibibigay sa kanila ng kanilang mga leader, O God. Huwag silang matakot, Panginoon, na maging leader, Panginoon, ng church na aming kinabibilangan. Panginoon, O God, hallelujah, sila'y tinawag mo, Panginoon, upang maging lingkod mo, Panginoon, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord God, ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa bawat isa po sa amin, O Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon. Kami po'y nananampalataya. Kami nananampalataya, Panginoon, sa bawat aming binigkas na panalangin, O God, ay kinatagpo mo ngayong umagang ito, O Lord. Kami mga anak mo mapagtagumpay. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan. We are the victor. Sige po, patuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O Diyos, sa mga oras na ito. Hallelujah. Hindi mo ikaw, Panginoon, ang nakakabatid, O Diyos, ng tunay na sitwasyon, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Kakita mo, O Diyos, ang problema, Panginoon, ang mga kinakaharap na pagsubok. Patuloy po namin itinitiwala ang lahat ng bagay sa mga oras na ito. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Acknowledge your presence, O Holy Spirit, in this place, O Jesus. Acknowledge, O Holy Spirit. Move, Lord. Move mightily, move powerfully, O God. Sa bansang Pilipinas, ano man ang mga bagay, Panginoon, na kailangang baguhin, ano man ang mga bagay, O Diyos, na mga ginagawa na hindi kalooban, na hindi mo kalooban. Lord, ito'y alisin mo, Panginoon, sa sistema ng bansang Pilipinas, lalo na, O Diyos, sa mga nasa government, Panginoon, na kung saan ay nagiging pansariling interes lamang, O Diyos, ang inaasikaso, ang nasa puso, Lord. Ayan mo, Panginoon, patuloy namin dalangin na bigyan mo kami ng mga tamang tao, Panginoon, na iuupo mo, O Diyos. Gagamitin mo, Panginoon, upang maging maayos, Lord, ang patakaran, maging maayos ang mga batas, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Alisin mo, O Diyos, ang mga greedy. Alisin mo, Panginoon, ang corruption na kung saan ito'y nagbibigay ng
ng malaking problema, nagpapabigat, Panginoon, sa sistema, nagpapabigat sa buhay ng bawat Pilipino. Alisin mo ito, Panginoon, at ayusin mo, Lord. Hallelujah, ang aming mga sistema, Panginoon, na hindi na dapat, Panginoon, na lagyan, O God, hindi na mga effective, Panginoon, na gamitin ng mga batas. Hayaan mo na mapalitan ito, pero yun naaayon, Panginoon, sa iyong kalooban, hindi naaayon sa kalooban ng mga mapagsamantalang nasa gobyerno, Jesus. Hallelujah. We pray, Lord, in the mighty name of Jesus, magkaroon, Panginoon, ng unity, lalo na ngayon, Panginoon, na magkakaroon ng mga eleksyon. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga politiko hindi magkanya-kanya, bagkus, O Diyos, ilagay mo, iupo mo ang mga tao, Panginoon, na may takot sa iyo, mga tao, Panginoon, na may integridad, may mga tao, Panginoon, na nahihiya, natatakot na gumawa ng masama, iupo mo, Panginoon, ang mga tao, O Diyos, na ang plano ay para sa kapakanan ng nakakarami ng mamamayang Pilipino, O God. In Jesus' mighty name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang mag-intervene, Lord, sa bansang Pilipinas, O Diyos, at sa anuman, Panginoon, ang kinakaharap, O Diyos, sa kasalukuyan, sa pagtaas ng mga bilihin, sa pagtaas ng gasolina. Pinagpanalangin din po namin, Panginoon, na ang gera, Panginoon, na nangyayari, Lord, sa ibang bansa ay patuloy mong wakasan in Jesus' mighty name. Hayaan mo, Panginoon, na ito, Diyos, ay hindi makakaapekto ng malaki sa iba't ibang bansa. Have your way, Lord. We pray for your God intervention. Be upon them, Lord. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang patuloy, O Diyos, na makialam, mag-ayos ng lahat ng bagay. Ang mundong ito, Panginoon, ay pag-aari mo. Ikaw ang lumika, O Diyos, kung paano mo nilikha ang lahat ng bagay, Panginoon, na andun ang iyong kapangyarihan. Wala kami ninanais, Panginoon, kundi, Lord, itaas sa iyo, Panginoon, at tapusin na lahat ng mga bagay na hindi magagandang nagaganap, Panginoon, sa iba't ibang bansa, lalo na, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Hallelujah, hallelujah. Ibaba mo, Panginoon, ang pagtaas ng mga bilihin, lalo na ang gasolina, Panginoon, na marami na aapektuhan, O God. Hallelujah. At patuloy din namin dalangin, O Diyos, ang mga sakuna, ang mga bagyo, Lord, ay patuloy nga, Ama, na ingatan mo ang bansang Pilipinas in the mighty name of Jesus. Nawa, Panginoon, ay matalikuran namin ang mga kasalanan, Panginoon, magsisi, magkaroon, Panginoon, ng spiritual growth, spiritual na paglago, magkaroon ng mamuhay, Panginoon, at lumakad na ikaw ay paparangalan ang lumakad sa kabanalan, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Patuloy po namin dalangin, Lord, na nawa ang bansang Pilipinas ay itangi mo, Panginoon, sa iyong puso. Pagpalain mo, O Diyos, ang bansang Pilipinas in the mighty name of Jesus. And we declare Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over North Sagaray. In Jesus' mighty name. We declare, Lord, na ikaw, Panginoon, ay Diyos ng bansang Pilipinas. Kaya naman, Panginoon, makikita, Lord, ang iyong liwanag sa bansang ito. Maraming pong salamat. Maingat ko pong ibinabalik sa iyo. Lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil tayo pong lahat ay muli ay nagkasama-sama sa araw na ito upang pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. At sa umaga din po ito ay binabati ko po ang bawat isa ng isang magandang umaga. Ang lahat po ng naka-join dito po sa Zoom at ang mga kasama po natin na nanonood via Facebook Live. Sa Diyos po ang kapurihan sa umagang ito at ang ating pong topic sa umagang ito ay napapanahon sapagkat ito ay may pamagat na be greater than your fears. Ayan, sabi po dito, be greater than your fears. Ayan, pwede po nating i-type sa ating pong mga chat box, be greater than
your fears. Amen. At ito nga pong talatang ito na ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ayan. Hindi ko na po nailagay sa slide pero basahin ko na lang po para po sa ating lahat. Sabi po ng 2 Timothy chapter 7 verse 1, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Tayo pong lahat ay dumakong muli sa diwa ng pananalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa Diyos o Panginoon kami napupulit na papasalamat sa umagang ito. Tunay nga Panginoon, Ikaw ay dakila at tapat sa aming mga buhay. Kailanman o Diyos ay hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang katapatan mo Panginoon ay iyong lagi Panginoon ipinararanas sa aming lahat na sa araw-araw o Lord, paggising pa lang namin sa umaga, nararamdaman na namin, Panginoon, ang pagsama ng Santong Banal mong Espiritu, O God, sa aming pong pananalangin at paglapit sa iyo. Nararamdaman po namin, O Diyos, na Ikaw ang Panginoon na dumidinig sa aming mga panalangin at tumutugon sa amin din pong mga panalangin. Sa umagang ito, Lord, patuloy, O God, na inilalapit po namin sa iyo ang aming mga buhay, na patuloy namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming kabuhayan, ang lahat ng aming ari-arian, anuman ang meron kami, Panginoon, ito'y sa iyo po namin pinagkakatiwala, your protection, your guidance, O Lord, at maging ang mga pagpapalang parating sa aming buhay ngayon pa lang ay amin pong ipinagpapasalamat. Lord, alisin mo po sa aming puso ang anumang takot, anumang pag-aalinlangan, anumang kabalisahan, O Lord, lalo nga sa mga dinaranas ng panahon namin ngayon, maging sa buong mundo na mayroon pong mga kaguluhan at digmaang nagaganap. Nananampalataya po kami, O Lord, na Ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, anuman ang nangyayari ngayon, anuman ang sitwasyon, ito ay hindi lingid sa iyong paningin, kaya Ikaw ang Diyos na magsasaayos nito at magpapatigil at magpapahinto ng anumang kaguluhan na meron sa iba't ibang bansa ngayon. Salamat din po Lord, nananampalataya po kami na sa umagang ito, isang bagong kapahayagan, Panginoon, ang ibibigay mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, na amin pong binasa mula sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, O Lord, na tunay na Ikaw ang Diyos nagbibigay sa amin ng tapang, Panginoon, ng pag-ibig at ng kapangyarihan, Panginoon, ng pagpipigil sa sarili, sapagkat Ikaw ang Diyos na may kontrol at may kapasyahan, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo po na pinagkakatiwala ang umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay hinahamon ng ating pong talata sa umagang ito sapagkat napapanahon po na ang bawat isa sa atin ay tunay naman pong dumarating ang pagkatakot. Hindi po natin masasabi na tayo ay tao kung tayo ay wala nito or hindi natin na-experience na tayo ay natatakot. May iba't ibang uri ng pagkatakot ang buhay ng bawat isa. Kung tayo po ay isang estudyante, ang lagi po nating pinangangambahan ay kapag dumarating na po yung mga pagsusulit or mga exam, or kung ikaw ay graduate na, magte-take ka ng board exam, palagi kang nagkakaroon ng pangamba na kakayanin ko kaya, makakapasta kaya ako, makakagraduate kaya ako. So iba't ibang uri ng takot. Meron naman pong mga tao na ang takot na sumisikil sa kanilang puso ay kung sila po isang businessman. Halimbawa po ay siya ay minsan nang nalugi or nagkaroon siya ng bankruptcy sa kanyang negosyo. So at the second time around, magkakaroon po siya ng takot. Kakayanin ko kaya uli na makapagnegosyo, na ako hindi malugi. So yung takot na yon, yun yung mga bagay na nagbibigay din sa atin ng tapang. Ang sabi nga, hindi tayo magiging matapang kung hindi tayo dumanas na tayo ay matakot at ang takot na ito ay ating nilabanan. Kapag po ang isang bagay ay na-overcome natin, yung takot natin ay mawawala na at tayo magiging matapang. Yung sinasabing be greater than your fears. So kung dumarating sa atin ang takot,
tayo po ay kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang kwento na atin pong babasahin ngayon mula sa 1 Samuel chapter 17 verse 1. Ito po ay patungkol kay David and Goliath. Ayan. Isasummary ko na lang po sapagkat kung babasahin po natin ito ay medyo po mahaba-haba. Ano po? Ang sabi po ng chapter 1, the whole chapter na ito naman po ay batid ko na ang lahat sa atin ay nabasa na or napakinggan na po ang istorya about David and Goliath. So si David po ay isang pastol ng mga tupa. Ano po? At siya po ay nabibilang sa lipi ng Israel. Noong panahon po na iyon ay nagkaroon po ng sinasabi po natin na paghahamon ang mga Filistino na hamunin ang mga Israel na sakupin ang kanilang bayan. At ito nga pong mga Filistino ay meron silang representative na ito po ay si Goliath, na kung saan si Goliath po ang siyang humahamon kung sino ang matapang na ang laban na ito ay magkakamit ng tagumpay na magiging under nila o magiging servant nila or magiging alipin nila ang sino mang bansa na masasakop nila. Ano po? Kung masakop nila ang Israel, so magiging alipin nila ang mga Israelita. Kung masakop naman ang Israelita, manalo sila sa laban, ang mga Palestino naman ang magiging servants nila. So sa hamon po na yon ay wala pong sino mang tao na gusto pong lumaban kay Goliath. Ano? In 40 days, na paghamon sa kanila, wala pong sino mang gustong lumaban. Sapagkat nakikita naman po nila na talagang si Goliath ay singtaas ng poste ng Meralco at in a whole armor. Kumbaga yung kompleto siya sa kanyang mga kalasag at mula head to foot ay nababalutan siya ng bakal na mga armor niya. Ano po? At ang kanyang sandata rin naman ay napakatulis at talaga namang ang sino mang tamaan nito ay maaari pong matapyas anumang bahagi ng katawan. Subalit sa isang banda naman po ng lugar ng Israelita ay meron naman pong isang mag-asawa, ano po, na si Jesse at si Saul. Na sila po ay may mga anak na kung saan they are army or soldier ng panahon po na yon, kaya kasama na rin po sa labanan. At ang kanila pong isang anak na si David, ito po ay ang bunso o ang pinaka-weak. Kumbaga siya po yung hindi siya nakapag-training at wala po siyang kapasidad na sumama sa anumang digmaan sapagkat siya nga po ay bata pa. Subalit isang araw, inutusan siya ng kanyang ina na magdala po ng pagkain sa kanya pong mga anak. At nun nga pong siya nandun na sa burol na kung saan ay nandoon ang mga Israelita at ang kanyang mga kapatid, nakita po niya si Goliath na naghahamon at hinahamak na po ni Goliath ang ating Panginoon Diyos. Ang sabi po niya doon, lumabas ang sino mang matapang na lalaban sa akin. Nasaan ang Diyos nyo kung kayo ay hindi nyo kayang lumaban sa akin? At nang marinig po yun ni David, agad-agad po niya sinabi sa kanyang mga kapatid na siya na po ang lalaban kay Goliath. Subalit ang lahat po ay nabigla o nagulanta, sabi nga sa salitang Tagalog, nagulanta or namangha sa kanya pong winika sapagkat siya po isang maliit lang na bata at wala naman po siyang kakayahan. Subalit si David po ay isa po sa hinirang ng Diyos, malapit sa puso ng Diyos si David at ang kanya pong pananampalataya sa Panginoon ay mas higit pa sa kanya sigurong kalakihan. Kumbaga, nasabi po niya yung mga bagay na yon na siya po yung lalaban kay Goliath dahil sa pananampalataya niya na ang Diyos ay sumasa kanya. Amen. Sabi po ng 1, size does not matter. Ayan. Size does not matter. Sa lahat po ng laban ng ating buhay, David, alam niya po kung ano yung kanyang sukat, kung ano yung kanyang kalakihan para labanan o harapin ang challenges na yon. Subalit, ang sabi nga dito, think bigger than challenges, be bigger than obstacles, sabi diyan. Because everything will entrust to our God. Ang lahat po ng bagay ay sa Diyos po niya ipinagkakatiwala. Sapagkat ang sabi po ng Psalms, basahin ko lang po yung Psalms chapter 56 verse 3, sabi niya, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ako
kumukuha ng kalakasan, ang pag-asa ko at pagtitiwala. Sa English po, when I afraid, I will put my trust in you. In God, I trust. I will not be afraid. Ayan, praise the Lord. Tayo pong lahat sa buhay po natin, alam ko na sa sitwasyon natin ngayon, meron pong mga gulayat na dumarating at atin pong kinahaharap or maaring wala pa, pero alam natin na napakalaking problema na pwedeng maging problema mo. Pero ano po ang ibinibigay sa atin ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito? Na tayo pong lahat palaging magtiwala sa ating Panginoon. Panghawakan po natin ang kanyang mga salita. When I afraid, I will put my trust in you, O God. The God, I will trust in you. So, ibig pong sabihin, yung pagtitiwala, yung pananampalataya natin sa Panginoon, yan po ang magbubuwag ng anumang takot sa ating puso. Kasi kung sa ating lang sarili, hindi po natin kaya ang anumang obstacle or challenges ng buhay na kinakaharap natin. Maliit man o malaki, ang Diyos po ang kailangan po natin. Alam niyo po, ako po, natutuwa ako kasi ang ganda po ng mensahe na ito sapagkat kanina pa lang po, habang minimeditate ko po siya, naramdaman ko po talaga na ang Diyos po natin ay napakabuti sa ating pong mga buhay. Yung mga obstacle and challenges na pinagdaanan ko noon, nire-remind sa akin ng Lord kung paano ako naging matapang na harapin yung sitwasyon na yon na ngayon po'y napagtagumpayan ko. Yun po yung isang bagay na minsan lagi ko itong sinishare sa pag ako po'y nag-exhort. Kasi talagang sino kayang tao kayang gawin yung ginawa ko. Iniisip ko lang din po yan sa sarili ko pero I really praise the Lord kasi nakakatawa pero nagawa ko po. Ano po, sabi ko nga, ulitin ko po ulit yung kwento na yan. Ano ba yung kwento mo, Sister Irene na yan? Minsan po, sa buhay po namin mag-asawa, talagang nung kami po ikasal, walang-wala naman talaga kami. Ano po, walang hanap po yung asawa ko. Tapos po, nakikitira lang po kami sa biyanan ko. Tapos po, sabi ko po sa kanya, mag-abroad ka kaya? Sabi ko ganun, mag-abroad ka kaya? Kasi syempre, pag nag-abroad, medyo merong mas magandang income, mapag-aaral yung mga anak natin, mapagkapagawa tayo ng bahay. Pero ang asawa ko po, ayaw talaga niyang mag-abroad. Hanggang isang araw na-convince ko na rin po siyang mag-abroad. Pero nung po siya ay nagkaroon po ng medical examination, doon pa lang po sa x-ray niya, nakitaan na po siya ng meron siyang parang peklat yung kanyang baga. Na kung saan, yung po palang mga ganun, kinoconsider siya na parang nagkaroon ka ng tuberculosis or sakit sa baga mo nung araw na kung saan ay hindi po pala accepted yon na ikaw ay makapag-abroad sapagkat pwedeng sabihin na makahawa ka dun sa bansang pupuntahan mo, lalo po sa Middle East. Ano po? Ayun nga po, nung pong medical niya, hindi po siya mapit to work. At ang sabi nga ay meron siyang sa x-ray. Ang ginawa po namin, sabi ko sa kanya, sasama ako sa iyo sa clinic at sasabihin ko na kailangan talagang malakad ka kasi may visa ka na at kailangan pong malakad ka kasi para sa ating future ng mga anak natin. Sumama po ako dun sa ospital at yung pong ospital ay sa may Pasay, sa may Taft, na yung pong ospital ay isang malaking ospital po. Ano po, bali siguro mga 4 na palapag at ang lahat po ng mga nakita ko doon na nagme-medical ay iba't ibang uri po ng profession. May mga seaman, may pupunta ng ibang bansa. Talagang yung hospital po na yun ay sabihin na po natin na talaga more on mga job, ano talaga siguro siya yung mga nag-under ng medical. Ano po, ay di ganyan na nga po. Ang sabi po ngayon ng security sa akin, sabi niya, ay Mrs. hindi po kayo pwedeng sumama. Kasi ang umaakit lang po dito ay mga pasyente na nagbe-medical. Ano po, hindi po kayo po pwedeng sumama sa taas. Sabi ko, hindi, sasama po ako kasi ipapaliwanag ko po din sa doktor na matagal na po yung peklat na yan. At saka isa pa po, sayang po yung opportunity na hindi po malakad ng asawa ko kung hindi niyo po bibigyan ng fit to work. Sabi po talaga ng security sa akin, hindi talaga pwede eh. Hindi po kasi yung pasyente. Di eto na nga po. Ang sabi ko po din sa asawa ko, sige, umakyat ka na po, umakyat ka na sa stairs, siya dumaan, sa hagdanan po siya dumaan. Ano po, nung umakyat na siya sa second floor, actually sa third floor pala yung pinaka clinic na kumbaga kailangan uli siyang magpa-x-ray or ma-evaluate. Alam niyo po ba ang ginawa ko talaga? Sabi ko nga sa buong buhay ko, hindi ko po maisip na gagawin ko yon. Alam niyo po ba na pumunta po ako sa likod ng ospital? Hinanap ko po yung daan na ba, yung
hagdanan na dinadaanan kung meron pong fire exit. Di po ba, pagka tayo nasa mall or tayo nanonood ng sinihan, di ba may nakikita tayo ng mga pintuan na may nakalagay na exit. So in case of emergency, doon po tayo dadaan. So ang ginawa ko po, nagpunta po ako doon sa likod ng ospital na yung pong hagdanan na yon ay yung po yung hagdanan na bakal na alam niyo po ba yung bang dinadaanan lang talaga yung kung merong mga emergency exit. Ano po? So, umakyat po ako doon sa hagdanan na yon, nung bakal na yon na para akong ano, magnanakaw. Kasi bilhin mo, dumaan ka doon sa exit door, no po. At pagdating ko po doon sa second floor, umano na po ako, pumasok na po ako sa loob ng building. Kasi ayoko na makakyatin hanggang third floor, mataas po yun, na delikado din. Di pagdating ko po sa second floor, um, nag-meet na po kami ng asawa ko, dun siya dumaan sa loob, ako naman sa likod, nag-meet na po kami sa second floor, tsaka po kami umakyat ngayon sa third floor. Nandun po yung pinaka-may-ari ng ospital, yung talagang director ang tawag. Ano po, nung nakandun na po kami, sabi po ng sekretary, hindi po pwedeng kausapin si director ng ospital kasi po busy po siya. Ngayon, ang sabi ko po dun sa sekretary, sandali lang naman po, pagbigyan niyo na po kami. Eto na nga po, napagbigyan kami. Pagdating ko po doon sa director ng ospital, babae po siya, in-explain ko po sa kanya na kailangan po mabigyan ng asawa ko ng fit to work at maka-abroad at para po sa pakinabangan ng aking mga anak. Alam niyo po ba kung ano yung sinagot sa akin ng director ng ospital? Sabi niya, pag binigyan ko yung asawa mo ng fit to work at pagdating naman sa Saudi, siya naman inakitaan na talagang may sakit siya sa baga, hindi mo ba inisip na kung ilan yung nagpapakonsulta dito, kung halimbawang 3,000 tao, pwedeng maapektuhan ang dignidad ng ospital dahil ang ospital na ito ay kilala na ano nga yung ospital ng mga nagme-medical. Di ika mapapasama dahil lang sa kapakanan ng isa, masasara ang ospital, 3,000 tao ang maapektuhan. So naunawaan ko naman din po siya, ano po. Pero ganun pa man, the Lord give me a wisdom na ang sabi ko po dun sa doktor, baka naman po pwede na i-recommend nyo kami sa ibang ospital na pulmonologist para doon kami kumuha ng clearance. At alam niyo po ba ang nakakatuwa doon? Siguro sa kahabagan ng Diyos, nagbigay siya sa akin ng isang contact ng isang pulmonologist na nagjo-duty sa clinic sa tapat naman ng PGH. At sabi niya, pumunta kayo dito ngayon. Baka bukas pa yung clinic. Pag dito kayo binigyan ng fit to work, at least safe ang hospital. Sasabihin ko na ang nag-issue sa inyo ay outside doctor. So, alam niyo po ba ang nangyari? Siyempre, sa sobrang kagalakan ko, sa sobrang excitement na nadama ko na natugunan yung aming pong pangangailangan mag-asawa, dagli-dagli po kagad kaming bumaba ng hagdan hanggang sa nakarating po kami ng ground floor. Nakalimutan ko po na ako nga po pala ay pinagbawalan ng security na sumama. Kaya po nung pagbaba ko, magkasabay na kami mag-asawa, nagalit po sa akin yung security at ang sabi po niya, Mrs., napakakulit niyo talaga, sabi niya gano'n. Akala mo ba hindi kita nakita na dumaan ka sa fire exit? Sabi niya gano'n. Merong CCTV, nakita kaya kita, hindi lang kita sinita kasi nandun ka na sa second floor. Pero ang sabi ko po din sa gwardiya, salamat naman sir kasi natulungan mo kami. Alam mo ba, ipagpe-pray na lang kita at saka pag ang asawa ko na tuloy mag-abroad, babalik ako para bigyan kita ng regalo. Pero sa totoo lang po, hindi ko na po nabalikan. Kaya yun po yung tinasabi natin na yung hamon o yung fear na kinakaharap natin sa buhay, hindi po natin ito ma-overcome kung hindi po tayo magtitiwala una sa Panginoon. Pangalawa, meron tayong action. Sabi nga, yung tunay daw na pananampalataya sa Panginoon, hindi lamang sa salita na nagtitiwala ako sa Lord, pero wala naman tayong in action. So, kailangan ma-prove natin sa Lord na tayo ay nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan din po ng gawa na may pananampalataya. Amen. Number 2 po. Ang sabi po ng number 2 dyan, never undervalue your ability. Ayan. Si David po, kailanman hindi niya in-underestimate ang kanyang kakayahan. Although na alam po niya na siya'y bata, na siya hindi naman na-train, na siya ay hindi naman talaga sumasabak sa anumang digmaan, at siya nga ay very weak. Pinaka-weak po siya sa kanilang magkakapatid dahil siya ng isa lamang pastol. Pero ang inano po ni David, ang pinanghawakan po niya,
na ang Panginoon Diyos na kanyang pinaglilingkuran ang magbibigay sa kanya ng lakas upang mapagtagumpayan niya ang laban niya kay Goliath. Di nga po ba na sabi nga niya, yun yung mga leon na umaatungal na talagang ang nais ay kainin ang mga tupa niya. Siya yung lumalaban dun eh. Pinoproteksyonan niya yung mga tupa niya. Ibig sabihin sa kanyang sarili, naniniwala siya na meron siyang kakayahan, na meron siyang abilidad na lumaban pa rin. Although na ang tingin sa kanya ng tao, wala kang kakayahan. Pero siya sa sarili niya, by faith at pagtitiwala sa Diyos, naniniwala siyang kaya niya. So sa ating mga buhay, laging ganon. Dapat tayo muna yung una na ang sarili po natin ay pagtiwalaan po natin and never undervalue your ability. Kailangan lagi natin isipin tayo ay merong katangi-tanging abilidad na ibinigay ang Diyos na kaya nating i-overcome yung mga tao na iniisip nila mas matalino sila sa atin, mas marunong sila sa atin, mas maalam sila sa atin. Pero tayo, we are gifted. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng dunong, ng kakayahan, ng abilidad, na ang lahat ng bagay kaya po nating labanan. The fear will overcome kung tayo po may pagtitiwala sa Panginoon. Number 3, believe it is possible. Ayan, sabi dito, remember that David decline. Pinigil siya ng mga tao, di ba? Sabi, wag, hindi mo kaya yan. Minsan ba sa buhay po natin, meron talagang mga ganon, di ba? Pipigilin ka. Sasabihin, hindi mo kaya yan. Sasabihin ganon. Malalakas sila, mas strong sila sa'yo. Pero anong sabi dito? Believe it is possible. So anong gagawin natin? Sabi dito, when it fear arises, trust in the power of God. So laging sa Diyos tayo magtitiwala, in the power of God. Sabi nga kung paano ang Diyos ni Jacob, ni Abraham at ni Isaac ay gumawa ng kahimahimalang bagay ng panahon na sila ay nandito pa sa lupa. How much more ngayon? Kayang ibigay ng Diyos ang mga miraculous events sa buhay po natin. Yung mga bagay na nakikita natin na imposible pero kaya pala ng Diyos na gawin itong posible. Basta po tayo ay sa Diyos lamang magtitiwala. Fully depend on God's power. Dahil ang Diyos po natin yun yung hinahanap sa atin eh. Alam niyo po, nung una pa lang na ako po ay nagpa-practice na mag-drive. Actually, hindi po ako nagdaan sa yung driving school. Nung pong gustuhin kong matutong mag-drive, ang sabi ko, gusto kong matutong mag-drive, turuan niyo ako. Ang sabi po nung tito ko, nako, hindi mo kayang mag-drive, huwag ka na mag-drive kasi babae ka. Alam niyo po ba na ayaw nila akong turuan, pero alam niyo po, pag nakasakay talaga ako, may honor po kami nun eh, dalaga pa ako. Pag nakasakay po talaga ako, tinitingnan ko po yung kamay at saka yung paa ng kapatid ko. Tinitingnan ko po na pagka in-start niya yung sasakyan, tinatapakan niya muna yung preno habang ini-start yung engine. Ano po? And then after, bibitiwan na po niya yung preno, itatapak niya sa silinyador, ano po niya yung cambio, ginaganon. Ako naman po, pinag-aaralan ko rin yung kapag cambio niya. Alam niyo po, isang araw, dumating yung pagkakataon na kailangan kong mag-drive dahil parang may sitwasyon sa amin noon na meron kaming emergency. Ano po, alam niyo po ba na tinry ko talaga na mag-start, tinry ko talaga na gawin yung ginagawa ng kapatid ko at kasama ko po noon ng aking ina. Naalala ko po yun. Sabi ko, ina, samahan mo ko at tayo ay magdadrive. Rough road naman po kasi noon sa amin. Kaya talagang mabagal lang yung takbo. Ano po, baka gis lang yung takbo ko. Makarating lang ng Garay from Gulod. Ano po. At kapag po talagang medyo matarik at ako po'y namatayan ng makina, kaagad po sasabihin ko sa inang Betty ko noon, ina, meron kami baong bato. Alam niyo po yung bato? Pangkalso, sasabihin ko muna, inakalsuhan mo ako kasi namatay yung makina, ipaahon. Siyempre, magi-start ka nun, baka bigla kang umatras. So, kailangan ay meron akong kalso, saka uli ako tatakbo. So, purihin po ang Diyos. Alam niyo po yung takot na yon na overcome ko. Kasi sabi ko nga, kapag pala tayo ay may, ano ba yun, yung desisyon natin sa sarili natin, positive tayo, kaya ko to, na kaya nga ng iba, kaya ko to. Sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoong Hesus, kaya po natin. At ito pa po yung isang yung fear ko na na-overcome ko sa pagdadrive. Ano po, siguro mga 2 years ago,
ng kinailangan ko pong mag-drive papuntang Pampanga, pero hindi po ako sanay talaga mag-drive sa NLEX. Alam niyo po yung gano'n, yung hindi ka talaga sanay, kasi alam mo naman dyan, yung speed, yung mga tao na makakasabay mo, yung mga truck malalaki, ano po. Pero sabi po ng mga anak ko, Mami, kaya mo yan, nakapag-drive na nga hanggang Santa Maria, hanggang Fairview, yung bang gano'n. Sabi ko, pero mga anak, iba kasi sa NLEX, baka tayo sungguhin or mahagip ng malalaking truck. Pero alam niyo po ba na talagang sabi ko, paano kung makakaya kung hindi ko susubukan? Hindi po ba? Ang ginawa po namin mag-iina, napunta kami ng SM Pampanga. First time ko po talaga na dumaan sa NLEX. Ito po ang ginawa po namin. Nung papunta muna po kami doon, hindi muna kami sa NLEX dumaan. Nag-shortcut kami dito sa Baliwag, sa Mexico. Ang labas po namin SM Pampanga na ano po, sa likod kami dumaan. Pero syempre pa uwi, bukid yung dinaanan namin, nakakatakot nandun kami dumaan pabalik. Sabi ko po sa mga anak ko, intayin kaya natin na magsara yung SM, closing na tayo umuwi para kukunti na lang din yung sasakyan na lalabas at saka kunti na lang siguro ang sasakyan sa NLEX kasi gabi na. So ang ginawa po namin, tinapos pa namin, bukod sa closing na ng SM, nakauwi na lahat ng sasakyan, kami na lang yata nasa parking area, siguro mga 10:30 na. Umuwi na kami, tapos po, yun nga, before po kami pumasok sa NLEX, talaga nagpe-pray ako, Lord, gabayan mo po ako, ingatan mo po ako, mananatili lang po ako sa isang lane, sabi ko sa sarili ko, mananatili lang ako sa isang lane, hindi ako mag-overtake, yung speed ko, kakayanin ko kaya yung 80, syempre hindi naman po ako sanay ng 80, 40 lang ako, dito sa Garay, Santa Maria, pero alam niyo po, purihin po ang Panginoon, na talaga pong nung nandun na po kami sa NLEX, nanatili lang po talaga ako sa second lane, 60 to 80. Talagang sabi ko kahit ninyo ako lagpasan nyo na ako hanggang gusto niyo lumagpas. Lahat na nagmamadali, hindi naman kami nagmamadali. Pero purihin po ang Panginoon na nakarating na po kami sa Bukawi exit. Talaga pong nasabi ko, Lord, salamat kasi ikaw ang Diyos na nagbigay sa akin ng tapang at ng abilidad na yung ano mo mga bagay o sitwasyon na iniisip ko na parang hindi ko kaya, ibinibigay niyo po sa akin ang kapasidad at ang kakayahan ng pagtitiwala sa iyo na ito po ay aking kakayanin. So, ganun po ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin malalagpasan at magiging greater tayo sa fear kung hindi natin i-overcome, kung hindi natin ito gagawin na ito ay harapin at i-overcome po natin. Ano po, last na po tayo. Sabi po dito sa ating pong last, praise the Lord, stand above your fear. Ayan, ito na nga po yung sinasabi na dapat lagi nating tayuan ang anumang takot. Katulad po ni Goliath, yung mga challenges na yan ay kanya pong hinarap. Although na iniisip din po niya na sa sarili niya, syempre may takot talaga yun. Ikaw man din po ba na isa kang maliit na paslit na bata tapos isang higante, 'di ba? Takot din siya noon. Kaya lang nga, may pagtitiwala siya sa Panginoon na sa pamamagitan ng kung ano yung meron siya noong mga panahon yon, yun na lang yung gagamitin niya. Yun na lang yung weapon niya, 'di ba? Yung mga stone at yung sling niya. Pero nanalangin siya sa Panginoon, nagabayan siya at samahan siya na sa kanyang gagawin yon, siya ay magtamo ng tagumpay sa kanya pong laban. So sa atin pong buhay lahat talagang una po nating gagawin ay ang magtiwala sa ating Panginoon. Ang sabi dito, finding guidance from the Lord. Yan talaga yung una nating gagawin na yung guidance ng Panginoon, always seeks the God presence para magkaroon po ng divine intervention sa atin ng Panginoon. And the Lord provide deliverance, peace, and magkakaroon po tayo ng victorious in every situation na ating pong ginagawa sa ating buhay. Putting trust in God, palagian po natin talagang ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng bagay at isipin po natin, think on what God did, kung ano na yung mga nagawa ng Diyos sa buhay mo, mga nalagpasan mong pagsubok ng buhay mo, sasabihin mo dapat sa sarili mo, kausapin mo ang sarili mo, kung dati nga ganito yung pagsubok na pinagdaanan ko, nakaya ko kakayanin ko din to, di ba? Dahil ang Diyos ay sumasa akin. Yun yung sinasabing, think in what God did to you. And sabi pero dito, for the last, keeping the identity of God. So, lagi po natin tandaan, ano ba ang identity ng ating Panginoon? He is sovereign, He is powerful, He is wonderful God. At lagi po natin isipin,
Ang ating pong Diyos ang may laban sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Panginoon, hindi ko po ito laban. Laban mo po ito. Kaya dapat, anong gawin natin? Hindi tayo dapat matakot. Gaya ng sinabi ng Psalms 56 verse 3 and 4. When I prayed, I will put my trust in you, O God. Lagi po nating ilalagay sa ating puso ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayo pong lahat sa oras na ito, may iba't ibang takot pa rin na nararanasan. Ano, sino nga ba ang hindi matatakot na ngayon po ay patuloy ang pagtaas po ng gasolina? Ano po, sa mga may sasakyan, araw-araw ay binabantayan mo magkano na kaya ang gasolina ngayon. Di ba nagkakaroon ka ng pangamba na, paano kaya kung hindi matapos yung giyera? Paano kung mawalan ng supply ng gasolina, edi hindi natatakbo ang mga sasakyan natin, di po ba? So naiisip mo yung mga bagay na gano'n. Paano kung tumaas ang bilihin? Hindi naman tataas ang sweldo, di po ba? Nagkakaroon ka ng pangamba sa mga bagay na yun. At kung namang ikaw ay estudyante, magbo-board exam ako. Lord, kung ako'y makapasa, magkaroon kaya ako ng trabaho, wala na nga investor ngayon sa Pilipinas dahil nagkakagera na nga. Kukunti na lang ang ngayon, ang job employment dito or job vacancy ngayon. Kung yung mga takot na yan, lahat ng yan, ilagay po natin sa isang sisitlan. Pagsama-samahin natin yan at atin pong ipanalangin sa Panginoon na magtiwala po tayo. God is in control of everything. Kung meron mang kaguluhan sa ibang bansa, kung meron mang pagtaas ng bilihin o anumang mga sitwasyon na pwede natin kaharapin, may takot na sumisidsid sa ating mga isip ngayong oras na ito, ang lahat po ng ito ipagtiwala po natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay malaki. Ang Diyos po natin makapangyarihan. Ang Diyos po natin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Noon nga Sunday, nakapagtataka, napakainit po ng araw. Ngayon yung summer. Pero biglang umulan. Di po ba umambon? Kung iisipin po natin, God is wonderful. Ayaw ng Diyos na tayo mainitan. Kasi nananambahan tayo ang init-init. Alam niyo po, biglang umulan, umambon. Ibig sabihin, ganun ka miraculous ang Panginoon na sa sitwasyon na hindi mo aasahan, napakainit ng araw, biglang uulan, di po ba? Ganon din po sa buhay natin, na nandun na tayo sa sitwasyon na may problema tayo ngayon, maaaring ang isa sa ating pamilya ay nasa banig ng karamdaman, maaaring siya ay dying, o sabihin na po natin na ang kanyang sakit ay sinasabi ng doktor na wala ng lunas, di po ba? Yun yung mga pagkatakot natin na paano kung siya'y mamatay, mawala siya, kawawa yung pamilya niya maiiwan, mga anak niya. So ang lahat po ng yan, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos, wala pong bagay na imposible. Mangyayari at mangyayari ang ating pong pinapanalangin kung tayo ay may pananampalatayang kasinliit man lamang ng butil ng mestasa. Purihin po ang Panginoon dahil alam ko, naniniwala ako na sa umagang ito, tayo pong lahat ay kinakausap ng Panginoon. Don't be afraid because God is with us. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan na sa umagang ito. Muli, O Diyos, pinalakas mo ang aming mga espiritu sa pamamagitan ng pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong makapangyarihang salita. Salamat po, O God, sapagkat ngayon pong panahon ito, ang bawat isa, Panginoon, ay maraming pangamba, marami kaming iniisip na mga bagay-bagay na pwedeng mangyari na negatibo. Palitan mo po ang aming kaisipan ng mga positibong bagay at patuloy lang namin ituon ang aming mga kaisipan sa iyong mga salita, sa Word of God, sa iyong mga pangako sa amin, that you will never leave us nor forsake us, that you are our God, will supply all our needs according to your riches and glory, O Lord. Ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin, be strong, be courageous, and do not be afraid because God is with us. Anumang hamon o anumang laban o anumang mga problema at pagsubok na pwedeng dumating sa aming buhay, Lord, ang lahat na ito pinagtitiwala namin sa iyo, gaya ng pagtitiwala namin ng aming buhay na ikaw ang Diyos at maging Panginoon namin sa aming mga buhay. We are fully depend on your power, O Lord. Wala kaming iniiwan, Panginoon, sa aming sarili. Ang lahat ay sa iyo namin pinagtitiwala at sa iyo kami nananangan sa iyong kapangyarihan, that all what we have, O Lord, maging ang karunungan, kayamanan, kakayahan, abilidad, Panginoon, at pananampalataya ay sa iyo po namin, Panginoon.
ina-appreciate na sa iyo po ito nanggaling. At anumang bagay, Panginoon, na meron sa aming pamilya ngayon, sa mga tao, Panginoon, na kasama kong nananalangin, may mga sakit ang kanilang pamilya, nasa banig ng karamdaman, Lord, you have the healing power, O God. You are our great healer. Nananampalataya po kami na ang kagalingan ay dumadaloy na, Panginoon, sa buhay ng bawat isang tao na nananampalataya na Ikaw ang Diyos na magpapagaling sa kanila. Ano man uri ng sakit, Lord, ang meron sila, Panginoon, mga bukol, Panginoon, kaya mo po itong tunawin, O God. Kaya mo pong maghimala kung paano, O Lord Jesus, na ikaw ay maraming lumpo ang iyong pinalakad, mga bulag na nakakita, O God, at maging ang patay na sila sa yun pong binuhay. How much more, O Lord, ngayon na alam po namin na kaya mong gumawa ng kamanghamangang himala upang ikaw, O Diyos, ay mapapurihan ng sansinukob. Salamat po, Lord. Naniniwala at nananampalataya po kami, O God, na walang mahirap sa iyo. Ang lahat ng bagay na imposible sa tao ay posible sa iyo. Kaya, Lord, sa umagang ito, we are fully entrust our country Philippines to you, O God. Ano man pong mga kakaharaping problema, ano man kakaharaping mga di inaasahang pangyayari ng aming pong bansang Pilipinas, sa iyo na po namin pinagtitiwala ang aming pong minamahal na bansa, ang aming pong mga pamunuan sa gobyerno, O Lord, ang mga pinuno, Panginoon, ng bawat lalawigan, ng bawat bayan at maging ang bawat barangay. Ikaw po ang Diyos na magbigay sa kanila ng wisdom, O Lord. Ibigay mo po sila ng pusong mapagpakumbaba, pusong may banal na pagkatakot sa Diyos, at pusong tapat na ang nais ay maglingkod ng may matuwid na paglilingkod at naayon, Panginoon, sa katuwiran mo. Salamat, Lord, na sa umagang ito patuloy po, O Diyos, maging ang pamunuan ng Jesus Lord worldwide, sa aming po minamahal na Brother Eddie Villanueva at ang lahat po ng kapasturan, hindi lamang dito sa Pilipinas, bagkus sa ibang bansa, Lord. Guide them, protect them, Panginoon, and bless them, O God. Salamat po, O God, na sa umagang ito kiniklaim po namin that we are victorious, Panginoon. We are more than conqueror, Panginoon. At salamat sa breakthrough na ipagkakaloob mo po sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Lord. Ang lahat po na aming pinanalangin, O God, ay aming pong patuloy na pagtitiwala sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Sige po, larako po tayo sa ating declaration. Sabi po dito, prayers for open heavens. Scripture po natin ay sa Isaiah 61, Acts 1, 8 to 25 at Psalm 63 verse 1 to 3. Sabay-sabay po natin ideklara ang mga salitang ito. 2 beses po natin ideklara in Jesus' name. Sige po, sabay-sabay po tayo. Number 1, O Lord Jesus, be exalted in my life for this new day. You made me to witness. I bless your name and glorify you for counting me worthy to be alive. O Lord Jesus, be exalted in my life. For this new day, you made me to witness. I bless your name and glorify you for counting me worthy to be alive. Number 2, take all glory and adoration for my sleeping and waking up in peace to see a new morning in all its glory. Take all glory and adoration for my sleeping and waking up in peace to see a new morning in all its glory. Number 3, O God, as the sun rises in the sky this morning, let my glory rise with it in Jesus' name. O God, as the sun rises in the sky this morning, let my glory rise with it in Jesus' name. Number 4, Lord Jesus, make my life open up to your blessing today as flowers open up to the sun. Lord Jesus, make my life open up to your blessing today as flowers open up to the sun. Number 5, my Father in heaven,
let heavens open up for me today in my life. Business, studies, marriage in Jesus' name. My Father in heaven, let heavens open up for me today in my life. Business, studies, marriage in Jesus' name. Number 6, my God, in my rising up, rise with me in my going out. Go with me in my exchanges with the word today. Be my guide and counselor. My God, in my rising up, rise with me in my going out. Go with me in my exchanges with the word today. Be my guide and counselor. Number 7, Lord Jesus, make me partake of today's blessing and goodness and exclude me from today's share of woes and calamities in Jesus' name. Lord Jesus, make me partake today's blessing and goodness and exclude me from today's share of woes and calamities in Jesus' name. Number 8, my Father, my God, speak success and excellence into my business, my dealings, my journey, my family, my marriage, and today in Jesus' name. My Father and my God, speak success and excellence into my business, my dealings, my journey, my family, my marriage, etc. today in Jesus' name. Number 9, let your eyes follow me everywhere I go. Lord Jesus, lead me according to your loving kindness. Number 10, be magnified, Lord Jesus, in my life today for your glory, honor, and testimonies in Jesus' name. Be magnified, Lord Jesus, in my life today for your glory, honor, and testimonies in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your answering our prayer. Tayo po'y manalangin sa mandali. Lord God, salamat Panginoon sa aming diniklarang ito, Panginoon. Nawa o Diyos, na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. Ang lahat ng aming diniklara ay mangyayari sapagkat ikaw ay Diyos na napakabuti, Diyos na makapangyarihan, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Salamat Panginoon, salamat po aming Ama. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng declaration na ito sapagkat ikaw ay Diyos na gumagawa ng lahat ng mabubuting bagay sa iyong mga anak. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, natatangi po lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Atin pong saluhan ng katagumpayan ng ating Panginoon sa umagang ito. Sa po tayo naroon, ipalakpak po natin ang ating pong mga kamay. That everything that has breath, praise His holy name forever and ever. Hallelujah. Let's all clap our hands to the Lord. We praise you, Jesus. We praise you, living Father. Basahin natin ngayon, praise Him in the sanctuary. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. Only praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north and south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Hallelujah. Hindi po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Once again, praise Him in the sanctuary.
Praise Him in the mighty heavens, praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, from the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Once again, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Talakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory be to the living God. Praise the Lord. At sa ating pong pagtatapos, sa umaga pong ito, atin pong idideklara na ang ating pong Diyos ay walang katulad sa lahat. Umawit po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. There is none like the Lord. There is none like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Once again, let's also declare there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Malakas na palakpak po sa ating Diyos na pinakamakapangyarihan at dakila po sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay, sa oras na ito, O God. Maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain mo sa Donwas na ito, O God. Maraming salamat po sa mga salita mo po na narinig namin sa umagang ito, O God. Na hindi kami matatakot, Panginoon, dahil kasama ka namin sa bawat sandali ng aming mga buhay, O God. At ang sabi mo nga po dito sa Awit 56 verse 3, "Pag ako'y natatakot, O aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala." Marami pong salamat, O God. Tunay nga na sa bawat buhay namin, O God, hindi po kami mag-aalala, Panginoon, dahil hindi mo kami pababayaan o iiwanan man sa bawat sandali ng aming mga buhay, O God. At tinataas ko po sa iyong mga kamay ang lahat ng mga ginamit mo po sa umagang ito, O God, sa saman hanggang sa nagpakanta, O Lord, sa nag-opening prayer, O God, prayer focus, O God, declaration, O God, at ako pong opening prayer, O God. Tunay nga na i-bless mo po ang aming mga buhay, O God. Patayaan mo, Panginoon, sa year 2026 na ito, O God, lalakaran namin ang breakthrough, pambihirang tagumpay, pambihirang pagpapala, ay pagkakalo mo po sa buhay na yung mga anak, O God. Maraming salamat po sa umagang ito, O God, sa mga anak mo na tunay na maaga pa'y gumigising na at hinahanap ang kapangyarihan na yung kalatian, O God. Salamat, Panginoon, sa aming mga buhay, sa oras na ito, O God. At tinataas ko sa iyong mga kamay ang nagdalang mensahe sa aming kalagitnaan, O God. Sister Irene Bernabe, O God. Tunay nga na sa paglilingkod niya sa iyo sa Espiritu sa Totohanan, O God. Lalo mo siyang pagpalaing
sa paglilingkod niya sa iyo sa Espiritu at katotohanan, O God. At tunay nga pa, Panginoon, kung ano po, Panginoon, mga prayer niya sa kanyang pamilya, O God, nakikiisa po kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Sister Irene, sa mga oras na ito, O God, sa tunay niyang paglilingkod sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. At i-bless mo rin po ang kanyang business, O God. Sa mga cottage na yun, O God, kayo po ang magbigay na maraming aarkila ng mga cottage na ito, O God. Patayaan mo, Panginoon, sa kanyang hanap buhay na yun, O God. Tunay nga magliliwanag ay yung kapangyarihan yung kalatian sa kanilang hanap buhay na, O God. At pagpalain mo rin po sa oras na ito, O God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga sa mga oras na ito, O Lord, ang mga nagdala ng mga prayer requests, O God, tinataas ko sa iyong mga kamay, si Sister Raquel Tamayo, O God. Tunay nga po, Panginoon, sa oras na ito, O God, nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan, O God. Napakasipag ng anak mong ito sa paglilingkod sa iyo, sa Espiritu at katotohanan, O God, na kahit sa bagong opera, O God, tunay nga ang nais lamang niya ay paglingkuran ka sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, sa kanyang nararamdaman, sa mga oras na ito, O God, siya po ay nakakumpay sa is, O God. Hallelujah. Hayaan mo, Panginoon, sa mga oras na ito, idantay mo po ang iyong mapaghimalang kamay sa kanyang ulo hanggang talampakan, O God. Kumpletong kagalingan ay ipagkalo mo po kay Sister Raquel Tamayo, O God. Nananampalataya po kami sa oras na ito, O God, na pinagaling mo na siya, O Lord. Ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ni Sister Raquel Tamayo ay winawasak namin sa dakilang pangalan na ayong Panginoon, in Jesus' name, Sikaralaka, in Jesus' name. Tunay nga, Panginoon, sa oras na ito, ipoprovide mo po ang lahat ng kanilang mga pangailangan, O God, ang mga bayaran nila sa hospital, O God. Tunay nga na hindi mo sila pagkukulangin, kundi rumaragas ang pagkapala ay pagkakalubo po kay Sister Raquel Tamayo at sa kanyang buong pamilya, O God. Hatayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, O God. Tunay nga na kung nalulungkot, Sister Raquel Tamayo, O God, kayo po mag-comfort sa kanya, yakapin mo po siya na yung pagmamahal sa oras na ito, O God. Marami pong salamat sa kanyang buhay, O God. At gayon di pa, Panginoon, sa kanyang buong sambayan, O Lord. Marami pong salamat sa oras na ito, O Lord, at tinataas ko sa iyong mga kamay ang lahat ng nagbadala ng prayer request na ito, O Lord. Si Noel Mendoza, O God, ang dalangin niya, Panginoon, sa kanyang pamilya, O God. Tunay nga, i-bless mo sila sa higit ng inaasahan, O God. Katayaan mo, Panginoon, maging permanent na po ang bisa nila sa Canada, O God. At siya po ay nagpapasalamat sa kanilang mga buhay, O God. At tunay nga na pinagkaloob mo sa kanila ang kanilang mga panalangin sa mga oras na ito, O God. At pagpalain mo rin po ang kanilang tita Clara, O God. Bigyan mo po siya ng magandang kalusugan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, sa kanilang marriage, naandun ng kanilang magagandang pagsasama na nagmumula sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, and pray for my new job. Hayaan mo, Panginoon, na sa kanyang bagong trabaho, God, tunay nga na naandun ang pagkapala mo po sa kanyang buhay, O Lord. At gayon di pa, Panginoon, si Cielo Pandino, O God, sa mga oras na ito, O God, sa po ay nagpapasalamat sa kanyang buhay, O God, sa mga pangarap nila, O God. Katayaan mo, Panginoon, na sa kanyang mga kapatid, mga apo, mga mahal sa buhay, O Lord. Tunay nga na gagabayan mo sila at sasamahan mo sila, O Lord. At nananampalataya po kami ang kanilang mga pangarap, Panginoon, mga panalangin nila. Tunay nga na tinugon mo na sa oras na ito, O Lord. At ang prayer request ni Celerine, tunay nga na ang dalangin niya, O Lord, tunay nga na ang kanyang apo, Panginoon, may exam po siya sa araw na ito, O God. Hayaan mo, Panginoon, mga tamang sagot, ang maisagot niya sa kanyang exam na yun, O God. Aalisin mo po ang takot sa kanyang puso, sa kanyang buhay, in Jesus' name. Patayaan mo, Panginoon, sa kanyang exam na ito, O God. Nananampalataya po kami na pinagtagumpay mo na ang apo ni Celerine sa mga oras na ito, O God. Maraming salamat po sa lahat ng mga prayer request na ito, O God. Nananampalataya po kami na tinugon mo na lahat ng mga panalangin ito, O Lord. At pagpalain mo rin po, Panginoon, sa oras na ito,
Si Pastor Dennis Alberto, marami pong salamat sa kanyang buhay, sa tunay niyang paglilingkod sa Bayanor, sa Garay, O God. Hayaan mo, Panginoon, sa bawat araw na pagpunta niya dito sa Bayanor, sa Garay, naando ng pag-iingat mo po, naando ng pagkapala mo po sa kanyang buhay, O God. At hayaan mo, Panginoon, ibubuhos mo sa kanya ay yung anointing, ay yung kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At pagpalain mo rin po ang kanyang mga bahay na si Mami Tina, O God. I-bless mo silang mag-asawa sa higit ng inaasahan, O God. Tunay nga, Panginoon, na sa paglilingkod nila sa Bayanor, sa Garay, tunay nga maranasan nila ang breakthrough, pambihirang tagumpay, pambihirang pagpapala, ipagkakaloob mo sa kanilang buhay, at i-bless mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay, sa higit ng inaasahan, O God. Gayun din po, Panginoon, si Brother Eddie Villanueva, O Lord. Maraming salamat po sa buhay ni Brother Eddie Villanueva, O God. Katayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, O God, lagi po kayong magpapakahayag sa Kanya, sa Kanyang puso, sa Kanyang buhay, O God. Iingatan mo siya at pagpapalain mo siya, ilalayo mo siya sa lahat ng masamang tao, sa lahat ng sakit karamdaman, in Jesus' name, at i-bless mo rin po ang Kanyang mga mahal sa buhay, sigit niyang inaasahan, O God. At pagpalain mo po si Senator Joel Villanueva, O God. Maraming salamat po sa kanyang buhay, sa tunay niyang paglilingkod sa iyo, sa espiritu at katotohanan, O God. Maraming po salamat sa oras na ito, O God. Natayaan mo, Panginoon, lahat ng mga anak mo na tunay na hinahanap ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalatian, O God. Maaga pa lamang gumigising na, O God. Tunay nga na i-bless mo po ang lahat ng nasa Zoom, nasa FB na ito, O God. At hayaan mo, Panginoon, lahat ng papasok sa school, lahat ng magtatrabaho, O God. Hayaan mo, iingatan mo po ang kanilang mga buhay sa kanilang pagpasok, O God. Tunay nga ilalayo mo sila sa lahat ng masama, sa lahat ng disgrasya, in Jesus' name. Maraming salamat po sa umagang ito, O God. Tunay nga na, Panginoon, sinaselyuhan ko po ng katagumpayan, ng balamundok ang lahat ng napag-aralan namin sa umagang ito, O God. At ibinabalik na po namin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa pakikipisa ng banal mong Espiritu, at ibinabalik na po namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.